number 1. At muli, makikita na nga natin na kalmado muna ang London. Babalikan ko yung gusto kong sabihin, no? Yung match-up kasi ng magkabilang team na to, yung composition na meron sila, na point out ito, no? Itong Jawhead, maaari niyang ma-disrupt yung pwedeng gawin ni Haji na mga positions. Kasi di ba kapag hindi ko sure kung ganun pa rin ba. Kasi kapag naka-shield ka, naka-Guardian's Reflection ka, pag hinagis ka ni JP, matatanggal pa yung Guardian's Reflection. Hindi, parang malilipat lang ang hangin. May iwas lang. O kumbaga parang imbis na... Paganon. Imbis na pabalik napunta pa sa iba. Okay. Mga ganong klaseng galawan lang. Pero ito gusto ko din i-point out. Ito yung actually ginawan ko ng video, pa-plug ko na rin. Ayan. Itong Joey Julia na to, halimaw yung damage nito kapag ka natamaan ka ng level 3. Wala talagang nakaka-survive. Siguro bilang lang tirisla. High loss na naka-revitalize. Kapag yun lang, kapag tumama yung dalawang to, asahan mo na, there might be early kills. Pero I just have to commend as well. Blacklist International, they're really doing well in terms of making sure na alam nila kung nasaan ang TMPH. Kumbaga parang sa padalian ng kumbaga on paper, mas madaling paganahin yung ganitong klaseng lineup, no, na meron ang Blacklist International. Wala lang hindi na super complicated as compared dito sa Team Liquid PH na ang dami mo pang kailangan gawing Cheche Bureshe. Kunyari, kailangan mong tumama ng maganda yung diversion play mo, di ba? May mga positioning pa hindi ko consider. So, tama ka nga dun no? Again, parehas may pros and cons yung ganitong klaseng lineup. Pero dito magsisimula at makikita natin yan sa unang pagong ng laban na ito. Dito natin makikita kung kaya ba ng mga basic composition manduhan ang TLPH. Because ito parang back to basics tayo dito for Blacklist. May maganda kang frontline, may wave clear ka. At the end of the day, kung malalaro nila to ng saktong MLBB lamang, ay mababa yung chance na magkamali sila. Kaya naman TLPH mukhang i-reset ang ating pinakaunang pagong RTZ na nagpa-farm na rin muna sa ngayon. Actually kasi nagpa-purple buff pa itong si MP The King. No? Kaya nag-decision din ng Blacklist International na i-reset na muna. Hayaan muna natin na magsimula dito ang Blacklist International habang ang Team Liquid PH naman sumisilip-silip din. May diversion play na pwedeng i-antay dito si Sanji. Pero man doon yung ejector play. MP The King will secure that first turtle. Habang may knock-up na naman, Eternal Guard flickered out mula dito kay Haji. Atras din si Lord JM pero andun yung diversion. Masasalubong nila din si Exor pero mapa-flicker din. Pero hindi magtatagumpay ang plano ng Team Liquid. Kahit ba hindi nagtagumpay dahil hindi nakakuha ng kills, maraming na-burn na flicker. In fact, lahat ng flicker ng Blacklist International ay na-burn sa mga plays na pinato nila doon. At si Sanji ay may hawak pa rin na battle spell. Still, ang pinakaunang bagong ay napunta sa kamay ng Blacklist at parang ganun lang. Ngayon, Lord JM, makakaalis pa rin. Napakakuna talaga ng kabayong ito, no? Ano ba to? Ano to? Centaur to, di ba? Yung Centaur. Kalahating kabayo, kalahating tao. Tama ba ako? Tinalo pa yung chicharon sa bus sa kunat. Parang gulong ng truck sa kunat. Ganon katigas. Okay, Retria, ginamit na rin. Andun yung unstoppable force pero hindi niya mabibigilan ang salubong sa kanya ng Blacklist. Mahirap din kasi kung mag-isa ka lang talaga, kahit sinong iba tumutun ay talagang mabibigyan ka pa rin. And this is really nice rotation coming in from Blacklist International. Nakaplato ng konti si Oheb, nakakuha pa siya ng akala nyo maliit na pera yun, hindi. Kapag nakapag-plato ka tas grab, para ka na rin nakakinyan. Oo, ang laking tulong talaga. Lalo na, medyo item-dependent din yung mga heroes na nasa gold lane natin. Remember, isa to sa mga keys to victory na kailangan tutukan ng Blacklist International. Yung mga mage na hero na magmumula dito kay Oheb. Parang ilang seasons ago, di ba? Iyan na yung mga ginagamit niya. Naalala ko nun, may mga Alice pa, may mga Lunox, di ba? Season 7 MPL, men Alice God to si Oheb. Di ba? Pag nakakuha ng Winter's Truncheon pa nun, pwede nang mag-risky play. Risky. Yung mapapasok ng mga first skill, tapos ulti, tapos Hawi Buhok, Winter's Truncheon. Di ba? Ngayon, mukhang dahil bago na ang panahon, si JP ay mapapalikod ng bahagya. Turtle, sinimulan na ng dalawang kupunan at mukhang Blacklist ang hahawak nito. Okay, magiging 5 ang miyembro ng Team Liquid PH na hahabol doon sa unang pagong and flicker. Kasabay pa nga nung onward ngayon. Atras muna dito si Carl TZ at si MP The King pa rin. Ang makakuha ng turtle na yun habang nailapag na rin yung mga ultimates na manggagaling din sa Team Liquid PH. 1v1. Exort ay mamamatay! Sasama pa nila si Lord JM.
Grabe yung ginawa ng Mano doon ng TLPH pero hindi pa tapos. Sanji nakita. nakita. Naku po, nakita si Sanji dito at wala na siyang magagawa kundi kumaripas ng takbo. Pero hindi papayagan ng Blacklist na makaligtas yan. Mainit Rometri si MP ngayon na nakadalawang pagong. Kahit ba 50-50 yung mga nakita natin doon, ay siya pa rin ang nananaig sa pag-retribution. Kaya naman titignan natin ang ating mga item. Slight item check tayo. Mukhang masasabi natin na masakit na si Ohep at this point. Lamang ng 1.5k against his counterpart. Oh, gusto ko rin i-highlight dito, Flash of the Oasis ay available na para kay Haji. Ito na yung mga bagong buuhan. Kung ikaw ay hindi matagal lang hindi nakasubaybay sa bagong updates ng MLBB, eh nilalagyan ng Flash of the Oasis yan dahil nga kailangan mong ma-maximize yung gini-generate na shield. Oo. Diba? Doon sa kanyang passive. Kaya nga binibuildan din niya ng Blood Wings. Oo nga. Na by the way, kung napanood nyo nung isang araw, ay Blood Wings Hanabi na po ang galawan. At diversion play mukhang makikita. Yan na nga. Ayun na nga, unstoppable force sa ejector pero nandun yung eternal card! Yung counter engagement mula dito sa Blacklist International magtatagumpay! Kasi dalawa ang kanila matitig na kasama pang ito rin dito sa may batang ibaba habang aatras muna si Carlito at hinahabol siya ni Lord JM. Habang nangyayari pala yun yung gitna ay tinake down na rin ni MP. Grabe yung ginawa ng Blacklist doon na paghintay. Grand entrance, parang Carlos Yulo pumasok na at naghihintay. Ibang klase talaga. At ang Blacklist International ngayon, ramdam na nila yung lead na nakuha nila. Ngayon natatawid na tayo sa mid part. Ang kailangan na lang gawin ng Blacklist dito ay panghawakan yung lead na meron sila. Pero hindi na to bago para sa Team Liquid PH. Ilang beses na rin sila napunta sa ganung klaseng sitwasyon na nalulugi sila sa early. Pagpunta sa mid to late game, nagagalawan na. May galawan ang nagaganap. Meron kasi silang mentality na parang yung killer instinct na tinatawag natin. Yung kapag may naamoy silang mali, pwede nilang ituloy-tuloy yun. Kaya kailangan pa rin mag-ingat. Parang ganun Ako, lang. ito na nga ba? May mga pagkakamali ba? Kasalanan nga ba? Hindi. Kasi si Sanjay mamamatay. Magkikitatlo pa nga dito para sa kumunan ng Blacklist International pero kabawi dito dalawa. At si Sanford ay hinahabol na 3 members mula dito sa Blacklist International. At 4 ang babagsak. Grabe yung paglikod ni MP doon. Pero ito na, Benny Cutie naghahanap ng gante. Pero napakakunat ni Lord JM. Sadyang babagsak siya! Ay, ang kunat pero wipe out mula sa mga agents. 1-for-1 trade ang last fight na yon pero wipeout pa rin ang nakuha ng Blacklist dahil napakaganda ng team fighting na pinakita nila in the top side at agaran itong tinapos in the mid lane as well. So far, kontrolado na ng Blacklist International ang early game at yung early game power spike sana ng Team Liquid Philippines ay hindi na naig in this game. Yeah, sinasabi to ni Minded kanina nung nasa panel, kailangan makontrol ng Blacklist yung early game kasi design yung lineup ng Team Liquid PH para dun sa mga early game yung mga ejector, unstoppable force, yung burst mula dito kay Carlito, yun talaga yung kailangan nilang paganahin. Pero ngayon natatawid na tayo sa mid to late game part. Hawak na ni Benny ang bola. Oo, nakakay bola na ang Benny. Nakakay-bola na ang Benny, hindi lang bagyo, pati bola. Hawak na. At ayan na nga, hihintayin na lang ang late game for Team Liquid. Pero mukhang pinapabilis ng Blacklist International ng tempo by going 5-man rotation dito sa bot lane at agaran naman nilang susubukang i-push ito. Nako si Benny, medyo delikado, no? Lalim ata niya. Ayun. Andun yung fracture play, pero isusuko na ni Benny. Team Liquid PH. Medyo nag-struggle sila dito sa laban na to, ha? Oo, hindi na kasi pwedeng depensahan yun. Kumbaga parang kapag 4v1, kapag patapos na yung BMI, kailangan bumalik ka na agad kung di baka mamatay pa. Pero ito na, Lord fight. This is the first Lord of the game. Dito pwedeng magkamali. And dito natin nakita yung mga teams na kapag natalo sa team fight in the first Lord, ay kadalasan bumabalik sa kumbaga 0-0 ang score natin. Oo nga, kailangan kontrolin ito ng Blacklist International. Remember, napag-uusapan natin na itong Team Liquid PH matagal na rin magkakasama. Marami na silang Lord fight na naipanalo. Marami na silang mga team fights na ganito na naipanalo. At kailangan lang kontrolin ng Blacklist International, lalo na yung mga flow ng minions. Pero may papadala ata na gagawin. Ito na yung sinasabi natin ang samaan nila ay solido na. At maganda na nga pag-check push dito ni Sanji. Pero hindi pa rin na nakikita si Lord JM. Nasa pixel brush naman, nagtatago ang dalawa. Pero mukhang ang Lord ay hahawakan na ni Omen. Okay, pinapakita mo rin kanina doon sa may bandang ibaba. Pero si Lord JM, naku po, sumuro na yung kabayo. Ay nabag na eternal cord. Habang yung Luminum Blast ay nabitawan na nga rin lang
Atras muna sila dito, walang mamamatay. And 12K yung buhay ng Lord. Ito ata ang round 2. Ngayon, lalaban na naman yung Blaze into si Very Cutie. Pero si CC, Carlito pa rin na makakakuha ng Lord na yun. Habang si Very Cutie makakakuha rin ng isa. Oheb, makakabawi din naman. Pero dalawang mamamatay. Pero si Oheb, sinasayawan lang. At yung knock-up, Sanford with a double kill. Mamamatay din si Sanford doon. At nakakuha na naman si Carlito ng isa. Massive gold swing para dito sa Team Liquid. Ang 3K na lamang ng Blacklist kanina ay naging 1,000 na lang. At hindi pa tapos yun dahil lalabas pa ang Lord. At pwede pang madagdagan ang mga pwedeng gawin ng Team Liquid Philippines. Panoorin natin kung ano nga ba nangyari sa Lord push na yun dito sa Infinix Instant Replay. Ayun o, binalibag naman pala yung Horsey. Ang ganda ng hagis na yun. Actually, nagkalat-kalat din ang Blacklist International na nabugaw din kasi ni JP, no? After nun, hindi na alam ng Blacklist International kung paano sila babawi at unti-unti silang bumagsak. Pero nice effort para kay Oheb. At least kahit paano mapababa yung malaking lead na nakuha doon ng Team Liquid. Even ball game na ulit ang ating pinapanood. Patalon-talon na lang ang gold lead in Team Liquid Philippines. Finally finding that winning team fight. Kaya naman kontrolado na muli nila ang mapa at agarang binalibag ang Centaur. Aray ko po, minasahe. See you soon ka muna. Minasahe ng 5 members ng Team Liquid PH. Yung kabayong yon, Lord JM, 4 deaths para sa kanya. Hindi nga siya nakapindot ata ng attack button dun kasi nagulat siya, di ba? Kumbaga, inaliyup namin. Nasa ere pa lang, dinadakdak na. Wait to Lebron. Parang wait to Lebron yung connection dun. Pero ang problema, 4 na members yung nag-aabang sa kanya. Oo, at ayun na nga masakit. Main tank, isa sa mga pinakamakunat sa kupunan ng Blacklist International ay agarang kayang matunaw ng ganon. The Revitalize wasn't used during that time dahil alam naman nilang hindi naman pinaglalaban ng mga objectives. Kumbaga free pick off, yes, pero hindi naman kailangan mag-full commit dahil wala namang pinaglalaban na objective. Yeah, and ang maganda dito na para sa Blacklist International, meron pa rin silang aasahan. Again, hindi mo kailangan tutukan si MP The King dito kasi hahayaan lang nilang gumalaw kung saan man gustong parte ng mapa nito ni MP The King. Kasi any moment, napakabilis niyan, ang daming mga dashes, and yung fracture na pang-burst niya, di ba, laking tulong noon para ma-take down yung mga malalambot na hero from Team Liquid PH. Ang kailangan lang nilang protektahan dito ay si Exort. May 2 death na pero napaka-importante kasi yung mga deadly grasp, 'di ba, yung mga pokes niya, yung pambaliw, 'di ba? Hindi lang naman pang poke, kundi pang huli na rin sa kay Carlito, no? Dahil alam naman natin yung Julia ng favored combo ng ating mga assassin main ay yung upgraded na dash. So pagka nawala na yun, pwede na siyang ma-crowd control, and it will take around 5 or 4 seconds before tayo makakita ng isang combo na ganun. Pero ito na nga, ginagawa na nila ang forbidden teleportation jutsu. Pinakamalayong BMI, pero andun na naman yung ejector play mula dito kay JP. Pero sila ay pupuntahan na ng Blacklist International. Katakas pa rin dito si JP. Babagsak 2. Ang matutumba sa kanila, and Sanji ay naisama pa nga rin doon. Atras muna si Carlito. At dito na ang mga agents. Pero wala na uling mamamatay doon. That's a nice full commit mula sa Blacklist International. Lamang sila dito sa Lord fight pero hindi ibig sabihin nito ay hindi pa rin dito 50-50. Buhay ang retry user ng Team Liquid Philippines at nandyan na si Carlito. Okay, binibait lang nila yung Lord. Ayaw na nila hampasin 17K kasi alam nila na any moment si Carlito ay pwedeng pumasok. Kaya lang papasukin na kagad nila, tumaba dun yung charge. Dash out muna para kay Carlito at isusuko na nila itong Lord na ito pero may ejector play. Kaya lang mali ata yung ejector. Diversion! Hindi, wala pa lang ejector play kasi nandun yung diversion play. Andito pa lang yung unstoppable force sa tinutunaw na unti-unti. Si Aji bumabalik yung mga damage. Pero si Sanford nakakuha na rin ng isa. Habang si Chanji ay babawi din. 2 mapapatumba ng Team Liquid. 2 for Lord. Magagamit pa rin naman nila ng bahagya ang Lord push via the Mega Minions. Pero expect natin na matutunaw na itong Lord doon sa may bandang ibaba. Dahil nga may wave clear at may damage ang Team Liquid Philippines. And even if Blacklist ang nakakuha ng Lord doon, ay ang damang ay nasa kamay! Carlito the Great, ladies and gentlemen. Pero hindi din conceal play. Any moment ay pwedeng tumalon itong si JP. Wala naman siyang flicker. So ngayon ay isusuko na muna yung inhibitor turret. Pero sabi ni Lord JM, abante ba? Okay, masakit na rin pala yung mga dispersion rotation. Grabe yung nangyari doon na solo kill, no? Assassin kontra sa assassin. Hindi. Pero mo, ine-explain ko pa yung mga nangyayari. Sabi ni Carl, manahimik ka na dyan! Pumatay ng isa. Grabe ibang klase. Ito na naman, look at that. Napakalayong BMI
galing doon sa diversion play from Sanji. Ito na yun yung ultimate wave control tandem. Sobrang kaya nilang mag 5v5 pero kaya din nilang lumit push nang hindi masyadong nawawala. Tandaan natin, no, may isang marksman lang na kayang gumawa niyan, Moskov, dahil meron siyang Spirit Destruction. Pero kung wala kayong Moskov, pwede na rin to. Daluyi and Claude, in fact, mas mabilis pa nga to. Tsaka hindi kailangan tumama yung abilities mo dahil pwede mong pindutin pabalik lang. Tsaka nakaka-confuse yun, lalo na pag bilangan ng mga heroes. Kunyari may mga Lord fight, tapos nasa ibaba si Benny Cutie. Akala mo nasa ibaba talaga siya, pero BBMI out lang siya, makakasama na kagad siya sa teamfight. Minsan kasi ganun yung nagiging call, di ba? O 4v5 to, kulang ng isa, di ba? Ganun yung nagiging call dun eh. And for this game, mukhang hindi kayang gawin yun ng Blacklist. Pero ito na, diversion play once again. Pero mukhang punta lamang sa top lane para mag-check ng bush at agarang ang bumi-BMI. Nakakatuwang manood ng minimap ngayong larong ito, mga kaibigan. Dahil para tayo naglalaro ng agawan base. At hindi natin maintindihan kung bakit nga ba kung saan-saan na lang sumusulpot si Benny Cutie. Mga larong Pinoy, 'di ba? Oy, si Claude pala ang fourth most pick sa history ng MPLPH. Pilipinas mukhang Claude. Okay. Ayan na. Ayan na yung ejector. Ay, naku, natunaw kagad. May lalapag doon. Yung ultimate Eternal Guard as well. Pero walang dami nangyayari dito sa laban na ito. At tumama rin yung Luminous Blazing Duet. Pinagsasaluhan na ito sila. Pero saan tumabalik? Bumabalik yung mga shrapnel. Oh, man. Ang hirap doon para mong binaril yung sarili mo kapag ka nag-blazing duet ka sa tapat ng Lolita. And I think this is also the answer to the question kung bakit nga ba Lolita ang ginamit ng Blacklist International dito. I think it is a specific counter to this Benny Cutie Claude na gagawin na naman ang Forbidden Jutsu. Grabe. At babalik din sa kanyang mga kakampi. Grabe, tinalo pa si Minato. 2 places at once. Ibang klase to ngayon na magre-react itong si MP The King doon sa may bottom lane. Actually, go signal ito para sa Team Liquid PH na i-burst. Pero kasi alam nila yung kakayahan ng Blacklist International. Andun yung mga glorious pathway ni Lord JM. At ngayon, Sanji, available na rin yung kanyang Blood Wings. So, additional shield para sa kanya. Added survivability din kasi nga naman wala naman tong mga dash di ba? And Exort, tatandaan natin, walang flicker si Exort, pati na rin si JP. Kaya naman wala tayong ma-expect na bigla ang mag-ejector. Pero may available ultimates sa lahat ng ating mga players in this upcoming Lord fight. This is still not the Evolved Lord at hinihintay na nga ni Haji ang tsansa. Okay, tumama dun yung charge pero naiwasan ni Sanford na gamit na rin kagad yung primary rat. Habang sa likod si JP. Cartesi ang baba ng buhay. Halos 5% na lang yung health niya dito. At aatras sila, nandun na naman yung ginagawang Forbidden Jutsu at yung Lord na ito ay makukuha ni MP The King. Ejector play mula dito si Team Liquid PH. Nakabawi din sila, isa napatay nila dito si MP The King habang nandun yung normalize mula dito. At ako po, napakakatina ng mga barel ni Benny. Ito na ang pagsugod ng Team Liquid PH. Yung Lord ay nabuhay na doon sa may bandang ibaba at pwede nilang salubungin ito Ito na yon, hindi na low pressure area. Wow! Bagyo na talaga. Benny Cutie with the late game scaling. Kahit Lord ay napunta na naman sa kamay ng Blacklist International, ay mukhang nakalawang pa nga ang Team Liquid Philippines dahil 15 seconds pa bago lumabas si MP The King at 20 naman para kay Lord JM. Ganda ng flow nila dito pwede mabasag yung baba pero maganda rin yung pag-responde dito ng Blacklist International. Blazing Duwits kagad sa may Winter Crown at nakatakas pa JP dito, sumalubong na rin at tinamaan siya. Ayun lang. Nung hits nung Torre, pre. Nabigyan ng one hit at yun ang kinailangan para makakuha ng 1-for-1 trade, but still ito na yung masasabi natin na napakahirap ng hulihin ni Benny Cutie. Mainly because of this Winter's Crown. Ngayon ang pinagkaiba ng Winter's Crown sa lumang Winter's Truncheon na hindi binibuild sa Claude dati ay hindi na magic power ang binibigay ng Winter's Crown, no? Adaptive damage na. Ibig sabihin nito ay physical damage kung physical damage hero ka. Yep. At magic damage naman kung magic damage hero ka. At ang pinaka nakakatuwa dito ay yung bago niyang active. Kumbaga, pwede ka nang umikot-ikot, bumabawas ka pa rin kahit naging yelo ka na. Diba? Ganyan yung ginagawa din sa mga Minotaur, diba? Mag-Winter's Crown, tapos tuloy pa rin yung Minoan's Fury and sa the rest ng mga heroes na pwedeng paggamitan nito. Napakalaking tulong talaga. Pero again, ano na naman to? Even ball game na naman to. Kaya lang ang problema. Masama yan, even. Okay. even ball game. Ang problema nga lang, bukas yung bottom lane. So ito ay malaking alalahanin para sa Blacklist. Medyo torn sila to go 5v5
laban sa Team Liquid PH kasi may mga padala nga jutsu Oo. nga eh. May mga padala jutsu itong si si Sanji. Siya ngamin, Team Liquid to. Alam natin kapag may isang bukas na lane, hindi mo dapat iniiwan yan. Sila siguro may pinakamadaming backdoor victory. Na, to the point na kapag ka may ganyan, Oo. tapos yung Lord nasa kabila, feeling ko give na yun. Alam mo sila nga yung reason kung bakit Pinalakas yung crystal eh, di ba? Oo. Sila rin yung reason nun eh, yung Oo. yung split, yung backdoor play, di ba na ewan ko na lang, Basta- ewan ko talaga. Binago na yung laro, ganun sila kalupit. Yup. Pati yung conceal pinabagal dahil sa kanila. Oo. Kumbaga yung mga stratehiyang pinapakita nila throughout the time na naglalaro tong magkakasama ay talagang binago yung laro. Ito yung sinabi mong they changed the game. Di ba? Literal talaga na nabago ito. Pero kailangan ng pagbabago ng Blacklist International. Nakuha ng Team Liquid PH yung unang Lord ng laban na ito. Pero ngayon ay may pag-iwas din actually. Ito yung bawal ng ibigay eh. The Evolved Lord, definitely one of the hardest lords to kill. Pero mukhang makikita nila si Sanford at mahihila din nila ang Lord papunta sa kanila. Kung sino man makapag-retry nito ay napakalaking bagay na kay MP at na kay Carl ang bola ngayong labang ito. Okay, pang-apat na Lord na ang ating pinag-uusapan. May reset din, soft reset actually para dito sa Team Liquid PH. Pero si JP, si Lord JM, kagala kanila pupunta rin pero nakagamit din ang Winter's Crown. Habang inumin ng blast, dalawang tinamaan doon. Ilalabag na rin yung ultimate habang may diversion play. Sanji ay tumakas na pero may nangangamoy split push. Nangangamoy split push. Ayun Ilalaban na ni Carlito. Hindi nila pa uuwiin. Walang uuwi sa pamilyang ito. Walang uuwi. Dahil ang Game 1 ay mapupunta sa Team Liquid PH. Nilabas na natin ang warning. Pinag-evacuate na natin mula sa bagyo. Pero ayun pa rin ang kinalabasan.